Cassandra's POV. Friday na ngayon at bukas ng kasal. Busy na kaming lahat sa paggawa ng cakes at iba pang mga desserts. Ganon din si Drix na busy siya. Ang sabi niya susundin na lang daw niya ako bukas. Si Tita at si Cindy na muna mag-aalaga sa kambal bukas at yung dalawa naman magiging flower girl. Maayos bang lahat dito? Tanong ko sa tauhan ko. Opo ate, maayos po. Sagot nila sa akin. Abala ko sa paggawa ng mga flowers na ilalagay sa cake. Ako kasi ang mismong gumawa dahil abala rin ang lahat sa mga staff ko. Gabi na kami natapos at bukas ay maaga pa kami. Thank you guys. Magkita na lang tayo bukas sa hotel para mai-set up natin ng maayos. Sa ngayon magpahinga na muna tayo, sabi ko sa kanila. Salamat din po ate, ingat ka sa pag-uwi, sabi sa akin ng staff ko. Napangiti naman ako dahil nakahanap ako ng mga mababait na staff at higit sa lahat, ang sisipag nila. Kayo rin, ingat kayo, sagot ko sa kanila. Naglakad ako pa uwi sa bahay. Pagdating ko ay sinilip ko munang dalawang anak ko. Good night mga anak, mahal na mahal kayo ni mama. Bulong ko sa kanila sabay halik sa noon nila. Pagpasok ko sa kwarto ko ay nagising si tita. Nandito ka na pala anak, kumain ka na ba? Tanong niya sa akin. Opo tita, kasama ko po yung mga staff namin. Ako na po dito tita, magpahinga na po kayo. Maraming salamat po, saad ko sa kanya. Sige anak, labas na ako. Magpahinga ka na rin, alam ko na pagod ka. Nakangiting sabi ni tita bago lumabas sa kwarto namin. Naglinis muna ako ng katawan bago tumabi sa mga anak ko, niyakap ko sila tinalikan. Minsan, kinukulang ang oras ko sa kanila lalo na kapag madami kaming orders at natataon na may sakit ang staff ko. Nakakaramdam ako ng pagod pero kinakaya ko dahil makita ko lang na malusog ang mga anak ko ay masaya na ako at nawawalang pagod ko. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog pero alam ko'y antok na ako kagabi. Maaga akong nagising ngayon dahil sinet up namin muna yung cake sa venue. Good morning sa inyo, nagkape na ba kayo? Tanong ko sa mga kasamahan ko. Hi ganda, oo nagkape na kami. Sagot naman sa akin ng decorator sa venue. Ngumiti naman ako at pumunta na sa table kung saan ilalagay ang cake. Naayos na rin ang staff kong ibang mga kailangan. Tanging cake lang ang gagawin ko dahil mamaya sila nang bahalang mag-ayos ng mga sweets sa katabing table. Nagsimula na kaming magpatong-patungin ang mga cakes. Simula sa malaki hanggang sa pinakamaliit. Inabot din kami ng 2 oras bago matapos. Wow, ang ganda ng cake ate. Manghang sabi ng staff ko. Maganda talaga yan dahil tayo may gawa. Masayang sabi ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa akin. Iniwan ko na sa mga tauhan ko yung ibang mga gawain. Guys, kayo nang bahala dito ha. Maraming salamat. Paalam ko sa kanila. Sige po ate, kaya na po namin to. Sagot naman nila. Binilisan kong kilos para makauwi na dahil nandun na daw ang makeup artist namin. May 1 oras na lang ako para mag-ayos. Tapos na daw ayusan ng 2 bata at pinasundo na nila ito. Hi po Mi, pasensya na po kung naghintay kayo. Tinapos ko lang yung trabaho ko. Paliwanag ko sa kanila. Ano ka ba ganda? Okay lang, no worries. Maganda ka naman kaya kahit hindi ka masyadong mag-ayos, sigurado kaming maladyosa ka pa rin. Hindi kagaya namin na lumaklak na ng sangkatutak na collagen, glutathione at gumamit ng skincare products o pa rin effect. Kunwaring malungkot na sabi niya. Kayo talaga, sabi ko sa kanila. Nang matapos kami mabilis akong nagpalit ng damit para bago makarating si Drix ay ready na ako. Binibilisan ko talaga dahil alam ko na mahuhuli kami. Wow, Mamshi, ang ganda mo. How to be you po. Lalo talagang ma-in-love si chef niyan sa'yo. Pangaasar na sabi nila. Nang tinan ko sarili ko sa salamin ay nagulat din ako. Bumagay sa akin ang makeup ko. Totoo ngang gumanda ako. Nanibago ako dahil ngayon lang ako ulit nakapag-ayos. Kasi dumating na si Drix. Tawag sa akin ni Tita Nelia. Sige po tita, palabas na po ako. Sagot ko sa kanya. Salamat ulit mga Mi. Pasasalamat ko sa mga nag-aayos sa akin. Nang lumabas ako sa kwarto nakita ko si Drix na nakaupo sa sofa namin. Tumayo ito na makita ako at kitang-kita sa mga mata niya ang paghanga. Tulala pa siya kung hindi ko pa siya tinapik sa braso, hindi pa siya matatauhan. Hoy Mr. Gomez, natulala ka na dyan. Mahuhuli na tayo.
Sabi ko sabay pinaliitan ko siya ng mata. Sunny, pakisalo naman, nahulog kasi yung puso ko. Ang ganda mo kasi. Hindi lang maganda kundi napakaganda mo. Papuri niya na may kasamang kakornihan niya. Ang corny mo po. At saka gawin mo muna yan mamaya dahil ngayon meron na lang tayong 15 minutos. Sabi ko sa kanya. Eto naman no, hindi na mabiro. Let's go, Sunny. Nakasakay kami ng sasakyan niya nang bigla na naman ito maging corny. Sunny, parang ayaw na kitang ilabas. Itago na lang kaya kita sa bulsa ko. Ang ganda mo kasi, baka bigla ka na lang magkaroon ng iba pang manliligaw. Hirap na nga akong itabo yung mga ipis tapos may dadagdag pa. Pabirong sabi niya. Nako Drix, tumigil ka na dyan ha. Ang kulit mo. Saway ko sa kanya dahil para na naman akong kamatis dahil kahit dinay ko, kilig na kilig ako sa mga banat niya. Nakarating na kami sa simbahan. Sakto't nagsisimula na talaga kaya pinahuli na lang kami ni Drix sa hanin ng mga bridesmaids at groomsmen. Tours POV. Dumating kami sa Iloilo ng Thursday dahil gusto rin naming mag-ikot-ikot muna sa lugar. Kasabay ko sa flight si Aurora. Pumunta muna kami sa mall dahil gusto niya daw bumili ng stiletto niya. Samantala habang inaantay ko siya ay nag-ikot-ikot muna ako sa men's section. Baka kasi may mabili rin ako. Wala akong tiyagang maghintay sa kanya kung kailan ba siya matatapos. Maliban na lang kung si Cassandra siya ay kahit buong araw pa ako maghintay ay okay lang. Namimili ako ng necktie nang may natipuhan ako'y dinampot ko to pero napatigil ako dahil may kasabay akong humila dito. Nagkatinginan kami dahil hindi na ako kagaya ng dati ay pinaubaya ko na lang sa kanya. Sa tindig pa lang ng lalaki halatang may pagmamalaki to. Simula sa mukha hanggang sa pananamit ay malalaman mo na mayaman to. Sige bro, sayo na lang. Sabi ko dito. Thanks bro, sagot niya sabay kuha ng necktie. Ako naman ay namili na lang ng iba. Nang makapagbayad ako'y pinuntahan ko na si Aurora. Nakita ko nakabusangot to. Hey Aurora, what's the matter? Bakit naman nakabusangot ka? Tanong ko sa kanya. Hi Thor, don't mind me. Naiinis lang ako dun sa girl. Gusto din kasi niya yung stiletto na like ko. Maarteng sabi nito. That is fine, you can choose pa naman ang dami dito. Sabi ko sa kanya sabay tingin sa iba pang mga stiletto. I already have it. Pinaubayan na lang niya sa akin. Nakangiting sabi nito sabay pakita sa akin ng stiletto. You should be happy dahil nasa iyo na pala. Kaya smile ka na dyan. After this, let's eat dinner. Sabi ko sa kanya. Ngumiti naman ito at nang makapagbayad kami ay dumiretso kami sa Italian restaurant para mag-dinner. Habang naglalakad kami panay ang kapit niya sa braso kong kinakainis ko. Aurora, mauna ka na. May pupuntahan lang ako saglit sa kaibigan. You can order our food para pagbalik ko'y kakain na tayo. Mabilis lang to. Paalam ko sa kanya. Okay, tipid na sagot niya. After our dinner. Ay bumalik na kami sa hotel dahil maaga pa kami bukas. 9 in the morning ang ceremony kaya maaga ako matutulog ngayon. Good night Aurora, sabi ko sa kanya at papasok na sana ako sa hotel room ko nang magsalita ito. Thor, pwede ba ako matulog dito? Please, ayoko matulog mag-isa. Hindi ako komportable. Aniya sa akin. Sorry Aurora, pero pagod ako. Gusto ko na matulog. Please go to your room now. Good night. Inaantok na sabi ko. Okay, good night too, Thor. Sabi nito sa akin na may himig na pagtatampo. 2 beses ko lang siyang hinayaang matulog sa tabi ko noong lasing siya at ayoko nang maulit pa. Ayoko magkasala kay Cassandra dahil mahal na mahal ko siya kaya gagawin kong lahat makita ko lang siya at mapatawad niya ako. Maaga pa lang igising na ako, sinigurado ka ng gwapo ako ngayon. Gusto ko na lagi akong presentable sa paningin ng iba. Wala kaming kotse kaya antayin na lang namin ang van na susundo sa amin. Magkakatabi lang naman kami ng hotel room. Lumabas na ako at kinatok na si Aurora. Mabuti at lumabas naman ito at maganda din ito sa suot niya. Pero para sa akin ay kapatid lang ang tingin ko sa kanya. Good morning Thor, you're so handsome today. Papuri niya sa akin. You too, you look great. Balik na papuri ko sa kanya. Nang dumating na ang van ay sumakay na kami at bumiyahin na kami papuntang simbahan. Sakto lang ang dating namin. Nakipag-usap muna kami sa mga iba pang bisita, nakakilala namin. Konting kwentuhan lang bago magsimula ang kasal. Maya-maya pa'y nagsimula ng kasal. Nagsimula na maglakad ang groom at nang nakarating ito sa harapan ay nasa tabi niya kami.
Kitang-kita namin ang kasiyahan sa mga mata niya. Congrats bro, thanks bro, kinakabahan ako talaga bro, sabi nito. Relax bro, hindi naman siguro magbabagong isip noon, pangasar na naman ni Aldrin. Shit, mahinang mura nito sa kaibigan namin. Kaya napangiti na lang kami. Pinapanood namin ang mga susunod na maglalakad. Bigla akong napatigil dahil habang naglalakad ang mga flower girls ay kitang-kita ng dalawang mata ko ang dalawang bata na pamilyar sa akin. Ang mga batang namimiss ko ng sobra. Bakit sila nandito? Tanong ko sa sarili. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanila hanggang sa siniko ako ni Regan na biglang nagpabaling sa mga naglalakad ang tingin ko. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Nakita ko lang naman ang babae na matagal ko nang gustong makita. Ang pinananabikan ko ng sobra. Wala nagbago sa kanya. Dahil napakaganda pa rin niya. Pero bigla akong binudol ng kaba sa dibdib ng dumakong tingin ko sa lalaking katabi niya. Siya kasi yung lalaking nakasabi kong bumili ng necktie. Anong relasyon nila at bakit parang ang saya nila? Tanong ko sa sarili ko. Bigla na lang ako nanigas ng dumakong tingin sa akin ni Cassandra. Hindi ko malaman kung anong ibig sabihin ng tingin niya sa akin. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi na yung kagaya ng dati na puno ng pagmamahal. Umiwas to ng tingin sa akin. Hanggang sa naghiwalay na sila ng lalaki. Pero bago yun ay nakita kong bumulong ito kay Cassandra dahilan para mapangiti ito. Naikuyom kong dala kong palad. Kumalma lang ako na tapikin ako ni Regan. Nagsimula lang kasalan pero ang tingin ko'y nakatutok lang kay Cassandra. Baka kasi bigla na lang siyang maglaho sa paningin ko. Hindi ko kasi alam kung totoo ba ito panaginip lang. Pero kung panaginip man ito ay ayaw ko nang magising pa. Samantala, kanina pa napapansin ni Aurora na nakatingin si Thor doon sa babae na nakita niya sa mall. Kaya nakakaramdam na naman siya ng inis doon sa babae. Noong nakaraan pa lang na makita niya to ay hindi na talaga niya ito gusto. Mas tumindi ngayon dahil tinitignan ito ni Thor simula pa kanina. Humanda ka sa akin. Subukan mo lang na agawin sa akin si Thor. Kakalbuhin kita. Sabi nito sa isip niya. Kahit na naiinis at nababagot ito, ay pinili niya magkunwaring masaya at okay. Alang-alang kay Thor na ngayon ay natutulala sa babaeng yon. Cassandra's POV. Nagsimula ng seremonya na unang maglakad ang mga bata pagkatapos ay ang mga ninong at ninang. Kami ang pinakahuli. Trix, parang nahihiya ako, bulong ko sa kanya. Sunny, hindi naman ikaw ang ikakasal. Gusto mo ba magpakasal din tayo? Pangaasar niya sa akin. Ayan ka na naman, minsan napapaisip ako kung napasukan ka ba ng hangin. Baka bagyan napaka-corny mo kasi. Kahit hindi mahangin dito at baka liparin ako, sabi ko sa kanya. Baka nga Sunny, huwag kang mag-alala dahil hindi ko hahayaan na liparin ka. Banat niya sa akin. Naku, kuya ang corny mo. At saka ka na magplano kapag sinagot ka na ni ate. Biro sa kanya na pinsan niya. Bigla naman itong sumimangot. Kami nang susunod na maglalakad. Madami ang nakatingin sa amin kaya medyo naiilang ako. Pero hindi naman pwedeng yumuko ako kaya nirelax ko ang sarili ko. Tuloy-tuloy lang ang lakad namin ni Drix kung ako, kabado itong isang ito, todo talagang ngiti niya. Kabado ako dahil alam nilang nililigawan ako ni Drix. Nandito rin kasi ang buong angka nila. Nung tumingin ako sa harapan para ako makakita ng multo, humigpit ang hawak ko sa braso ni Drix. It's been 2 years simula nang huli ko siyang nakita. Walang nagbago sa kanya. Napakagwapo pa rin niya. Nakatingin ito sa akin kaya umiwas ako ng tingin sa kanya. Ayoko nang ipakita sa kanya na may epekto pa rin siya sa akin. Dahil wala na. Kailangan ko siyang iwasan dahil yun naman din ang gusto niya. Hindi nga niya ako pinaglaban noon. Kanina pa ako hindi mapakali dahil alam ko na may nakatingin sa akin. Ayaw kong tumingin sa paligid dahil hindi ko alam na siya ang nakatingin sa akin. Hindi ko na gustong makita ang mukha niya. Natapos ng seremonya tinawag na kami para sa pictorial kasama ang newlywed. Kaya pinuntahan ko si Drix at sabay kaming pumunta sa harapan. Sunny, tara na. Saan sabay hila sa akin papunta sa harapan. Nagpicture lahat tapos kami ni Drix kasama ang groom at bride. Siguro naman sinali na namin ang dalawang bata. Kinarga niya si Bianca habang nakatayo naman si Fiona. 1, 2, 3, smile! Sad sa amin ng photographer.
Nagpicture din kaming apat. Kung titingnan, isa kaming buong pamilyang masaya. Sayang dahil wala ang kambal. Maganda sigurong kuha kung kumpleto kami. Aalis na sana ako nang biglang sabihin ni Drake sa photographer na kunan kami ng picture na dalawa lang kami. Dude, pwede mo ba kaming kunan ng ilang shots? Tanong niya dito. Sure chef, sagot naman ito. Naghiyawa naman ang mga pinsan niya. Tinutukso talaga nila to. Ang loko naman ay tuwang-tuwa din. Nang mapadako ang tingin ko sa kinaroroonan nila Chief Regan, ay nakita kong talim ng tingin ni Thor kay Drix. Bahagya pang gumalaw ang panga nito, halatang galit ito. Pero sa ano namang dahilan, nakita ko namang napairap sa akin yung babae na kasama niya. Kaya pala pamilyar sa akin, ito pala yung model na nauugnay sa kanya sa US. Aurora ang pangalan niya at sikat na model. Siya rin yung babaeng nakaagaw ko sa stiletto noong nakaraang araw. Hinayaan ko na lang siya, bahala siya, sasakit din ang mata niya sa kakatari at irap sa akin. Natapos na ang picture taking kaya ang lahat ay pumunta na sa venue ng reception. Ang saya ko dahil nakita kong gawa kong cake. So far maganda naman ang outcome at nagustuhan naman ni Claire at Luis. Cassandra, thank you for making our wedding cake. Super ganda, masayang sabi niya. Thank you din kasi sa akin mo napiling magpagawa. Sabi ko naman sa kanya. Suki na kasi kami. Sige, maiwan ko na muna kayo ha. Enjoy lang kayo dito at huwag kayong mahihiya. Sabi niya bago umalis para magpuntahan ang ibang mga bisita. May kanya-kanyang upuan ng mga guest doon. Kami napasama ng mga anak ko sa upuan nila tita at mami ni Drix. Nahihiya na ako dahil panay papuring naririnig ko sa kanila. Hindi naman akong kinasal. Ang ganda-ganda mo talaga ngayon, iha. Puri sa akin ni tita. Nakakahiya po tita. Kayo rin pong ganda niyo po. Balik na puri ko sa kanya. Kita niyo mabait din siya. Kaya gustong-gusto ko siya para kay Drix. Masayang sabi niya. Lalo naman akong nahiya dahil sobrang bait talaga niya. Nagsimula na kaming kumain at nahihiya ako sa pamilya ni Drix. Dahil sobra siya kung mag-asikaso sa amin ng mga batay sinasaway ko na nga siya. Pero ayaw niya makinig. Drix, kumain ka na dyan. Kaya ko na to. Sabi ko sa kanya. Ako na, kaya ko na to. Bulong niya sa akin, hinayaan ko na lang siya dahil wala naman ako magagawa. Nang matapos kaming kumain ay nagsimula ng kasiyahan. Marami ang nagbigay ng mensahe sa bagong kasal. Sumayaw din sila. Naghiwa ng cake at madami pang iba. Ito na yung inaabangan ng mga kababaihan. Ang pinaka-highlight ng kasal, ang paghagis ng bouquet ng bulaklak. Niyaya nila ako pero ayaw kong pumunta sa harapan kaya nanatili lang ako sa upuan ko. Iha, sumali ka na doon. Sabi sa akin ni tita. Dito na lang po ako tita. Nahiyang sabi ko sa kanya. Pasalamat naman ako dahil hindi na ako pinilit pa. Nang hinagis na ang bride ng bouquet ay naghihiyawan ng lahat. Sobrang excited ng lahat kung sinong makakakuha. Pero laking gulat ko nang bigla na lang tumama sa akin ang bulaklak. Nagpalakpakan naman ang mga tao. Para sa'yo talagang bulaklak iha. Tumatawang saad ni tita. Nahiya naman ako bigla. Tumingin ako sa kinaroroonan ni Aurora. Masama ang tingin na pinukol niya sa akin. Halata talagang gusto niyang makuha ang bulaklak dahil hinabol niya pa to. Gusto ko sanang tumawa dahil nagmukha siyang tanga, kaya lang pinigilan ko na lang ang sarili ko. Ang kulit talaga ng pamilya nila Drix. Hindi sila tumitigil sa pang-aasar nila kay Drix. Naku, dapat si Kuya Drix ang makakuha ng garter para sila nang susunod, sabi ng isa niya pang pinsan. Umani naman ng tawan nang sinabi nito. Namula naman ako ng mukha dahil hiyang-hiya ako. Pakiramdam ko ay inagawan na namin ng moment ang bagong kasal. Tinawag ng lahat ng mga binatang lalaki na pumunta sa harapan. Ang bilis talaga nitong Drix na to dahil sobrang excited naman ata niyang makuha ang garter. Nakita ko naman na hinihila ng mga kaibigan nila si Thor. Ayaw ata niyang sumali. Wala naman itong magawa dahil malaking tao din ng mga kaibigan niya. Tara na bro, baka makapagpakasal ka na, marinig kong biro ng kaibigan niya. Tss! Sagot naman niya dito. Hindi pa pala siya nag-aasawa, ani ko sa isipan ko. Ano bang pakialam mo kung hindi pa siya nag-asawa? Kontra naman ang isip ko. Pero in fairness, bumabaha talaga ng gwapo dito kasi mula sa pamilya nila Drix hanggang sa mga kaibigan ni Luis ay masasabi mo na mga pinagpala talaga sila. Dahil ang gwapo nilang lahat, wala talagang tapon.
Ganun talaga siguro kapag mayayaman, hawak na ng groom ang garter at anytime ay pwede na niya itong ihagis sa mga bachelors. Are you all ready, boys? Sigaw ng groom, hindi pareho ang mga sagot nila, kaya natawang mga tao sa paligid. Nang ihagis na ng groom ang garter ay nagsigawan ng lahat, pero nagulat din kami dahil sabay na nahawakan ni Drix at Thor ang garter. Naging maingay ang paligid, panayhiyaw ang mga kaibigan nila. Pareho silang cool, pero alam ko na may diin na hawak nila sa garter walang may gustong magpatalo. Nabigla ako nang biglang binitawan ni Thor ang garter at pinaubayan na lang niya kay Drix ang garter. Si Drix naman ay ang lapad ng ngiti habang papalapit sa akin. Ngumiti na lang din ako sa kanya. Sinimulan niyang isuot sa paa kong garter at paakyat ng paakyat habang panay ang sabi na nasa paligid ng higher. Nang lumampas na sa tuhod ko ay tinigil na niya kahit na sumisigaw pang nasa paligid ng higher. Pumantay ito sa akin, sabay halik sa pisngi ko. Ang ganda mo, Sunny, bulong niya sa akin. Umani na naman ng ingay ang ginawa niyang paghalik sa pisngi ko. Tingnan ko siya ng may pagbabanta, pero ang loko tumawa lang. Nagpatuloy ang kasiyahan. Bigla ko napatingin sa pintuan nang pumasok si Jamaira na may ngiti sa labi. Sinalubong ito ni Thor. Si Jamaira naman ay humalik sa pisngi ni Thor. Ako naman ay umiwas ng tingin, napaisip ako bigla. Ang loko na to, kahit kailan talaga, napakababaero. Buntis na pala si Jamaira pero naglalandi pa sa iba. Mga salitang tanging nasa isipan ko lang. Mahahalata rin kasing hindi magkasundo ang dalawa dahil pareho silang masama ang tingin sa isa't isa. Nang nakita ko ni Jamaira nakangiti to sa akin. Bakit parang may iba sa ngiti nito? Hindi na kagaya ng dati na mahalata mo na ayaw niya sa akin. Ngumingiti ba siya dahil pinaparating niya sa akin na panalo siya? Kung sa bagay panalo naman talaga siya. Hindi ko naman talaga maiwasang mapaisip bigla. Siguro magiging masaya na lang ako para sa kanila. Bahala na si Thor. Namamili dahil pareho namang hindi siya lugi. Ang laki na ng tiyan ni Jamaira. Siguro ay babae ang magiging anak niya. Ang blooming kasi niya. Samantalang ako noong nagbuntis sa kambalay parang bilasang isda. Kaysa mag-isip ay nakipagkwentuhan na lang ako sa mami ni Drix at sa mga pinsan niya. Iniiwasan ko rin na mapatingin sa kabilang mesa dahil naiilang ako sa tingin ni Thor. Thor's POV. Kung kanina masaya ako dahil nakita ko na sila, pero ngayon ay para namang sinaksak ng ilang libong patalim ang puso ko. Nakikita ko na wala na akong epekto sa kanya na parang hindi na niya ako kilala. Kitang-kita ko sa mata niya na masaya siya at dahil siguro yon sa Drix na yon. Nakikita ko na tanggap siya ng pamilya nito dahil lagi nila itong binibiro. Hindi katulad ng pamilya ko. Nakakaramdam ako ng inggit dahil nakikita ko na masaya sila at nakikita ko na mahal siya ni Drix. Habang kinukuhanan sila ng pictures, hindi ko maiwasang isipin na I wish that was me. Na ako dapat ang kasama nila. Mali pala akong dahil inisip ko na hindi niya ako ipagpapalit sa iba dahil sumumpa kami sa isa't isa na ako lang. Pero bakit ang dali lang sa kanyang ipagpalit ako? Masisisi mo ba siya? Tanong ko sa sarili ko. Ganun na ba katagal ang 2 taon para makahanap na siya kaagad? Siguro sobra ko siyang nasaktan. Ang mga nasa isipan ko ngayon habang pinagmamasdan ko sila, ang pamilya ni Drix ay galing din sa kilalang pamilya pero tinanggap nila si Cassandra. Hindi katulad sa pamilya ko na silang mismong dahilan ng hiwalayan namin. Ito ang paulit-ulit na naisip ko mula kanina. Nakakaingit talaga silang tignan. Isa silang buong pamilya. Ang pamilyang pinangarap ko noon. Hawakan, yakapin at halikan. Dahil sobrang namimiss ko na siya. Sobrang nangungulila ako sa kanya. Walang araw na hindi ko sila naiisip. Sa lahat ng ginagawa ko'y naalala ko siya. Masaya ang lahat maliban sa akin. Kasi nakita ko siya pero ang puso ko naman ay sobrang nadurog. Gusto kong umalis na sa lugar pero hindi ko magawa. Ano kayang mangyayari sa muling pagkikita ni Cassandra at Thor? Magawa pa kayang makipagpaliwanag ni Thor sa nangyari noon dahilan para magkahiwalay sila ni Cassandra? Yan ang ating aalamin